simpleng salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Yan mga kabunyog, mga kababayan, mainit na issue talaga tong impeachment po ni Inday Lustay, Tambalustay, Sara Duterte. Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan. Pag-usapan natin yan. Ito nga, i-discuss natin itong mga reaction po ng kampo ni Duterte, ng kanyang mga aso-aso, tungkol dito sa impeachment po na hinain po ng dyan po sa House of Representatives. So, maraming nalilito po dito. Lalong-lalo na ang kampo ni Mang Kanor. Ang tawag ko nga dito, napapraning-ning-ning-ning-ning. Kasi hindi talaga mabasa ang baraha po ng Marcos administration tungkol dito sa impeachment. Kasi matatandaan po natin, mga kabunyog, mga kababayan, itong impeachment na ito ay ipinail po ng sinasabi nating genuine opposition. Yung talagang oposisyon, kagaya po ng Akbayan, ng Magdalo, sila Senator Laila de Lima, sila Father Robert Reyes, mga oposisyon po ito, hindi po ito hawak ni Martin Romualdez, hindi po sila hawak ni Bongbong Marcos Jr., no? Ni Marcos Jr. So, makikita po natin dito, sa isang banda, ay sinasabi, hindi yan magtatagumpay kasi mukhang hindi yung mga tao ni Romualdez yung gumalaw dyan sa impeachment. Kumbaga, ang inaasahan sana dyan, kung talagang seryoso ang Kongreso dyan, ay sila Ace Barbers, o sila Saldico, di ba? Yung nasa Quadcom no? Mga tropa-tropa dyan. Ang siyang nag-file ng impeachment. Pero hindi po Itong genuine opposition, itong tunay na opposition. Itong si Congressman na Percy Sendanya, di ba? Kasama sila Senator Laila de Lima, sila dating Senador Trillanes. So, ano nga ba? Kasi ang sinasabi po nila Panelo, daw yan? Yan daw ay drama-drama, pero ang totoo daw dyan, si Marcos Jr. pa rin daw ang nasa likod niyan. Isipin mo yon. Sabi din ni Roque, yan daw ay ganun din, mga palabas lang. Panelo, Roque, talagang sila, ang inaano nila, yan? Galaw pa rin yan ng administrasyon ni Marcos. Kumbaga, para sa kanila, galaw pa rin yan ni Martin Romualdez. Kahit na ang nag-file ng impeachment complaint ay itong talagang totoong oposisyon. Sabihin natin yung mga kakampings yellow forces, di ba? O masabi natin ganun yan di ba? Mga kakampings yellow forces yan Sila Padre Robert Reyes, siyempre sila Senator Trillanes, Magdalo, Akbayan, di ba? The usual, si Senator Laila de Lima ng Liberal Party. So, ito? Bakit nga ba? Kaya, tingin ko po, sa opinion ko, napapraning more than ever. Alam niyo yung napapraning-ning? Yung hindi na nila alam ang iisipin nila. Ito ba'y seryoso? Nasusuportahan ng Marcos administration sa pamamagitan ni Martin Romualdez na siyang kumokontrol sa House of Representatives? O ito'y pababayaan lang na ang administrasyon na mamatay itong impeachment complaint? Base po sa pahayag naman ni Marcos Jr. na talagang huwag nang ituloy ang impeachment. So nakakapraning-ning. Alam niyo ibig sabihin ng nakakapraning-ning? Hindi mo alam ang totoong kalagayan. Hindi mo alam ang galaw ng kalaban mo. Yun po ang sa tingin kong napapraning-ning ang mga DDS. Lalo itong mga nasa inner circle po ng kampo ng mga Duterte. Dahil mismong si Inday Tambalustay, itong si Inday Takaw na po, si Sara Duterte ang umamin, pag siya ay na-impeach, talagang katapusan niya na. At hindi lang siya, katapusan na po ng political career ng mga Duterte.
Ha? Ngayon, ang maraming mga ano dito mga tawag dito, mga kanya-kanyang analysis na anak ko. Ay ako, may nagsasabi sa akin, Kulex, mukhang mukhang naduwag si Marcos Jr., naduwag. Kasi bakit sinasabi niya nga wag nang ituloy ang impeachment na yan? O, di ba? Sinasabi ni Marcos, focus na daw sa trabaho. Wala daw epekto yan sa mga Pilipino, di ba? Yun yung sinasabi ni Marcos. In fact, kinonfirma yan ng ibang mga congressman. Yung text message na yun ni Marcos na pinaatras niya yung impeachment ni Sara Duterte, yan po yung unang pinost po ni Tunying, no? Si Tunying. Ngayon, kinumpirma po yan ng mga congressman, mismo ni Marcos. Kaya nga sabi ng isang Bataan congressman dyan, si Geraldine Roman, nung tinatanong siya, si Congresswoman Geraldine Roman ng Bataan, sabi niya, mukhang hindi ko susuportahan yung impeachment Kasi siya nga nakatanggap din ng text daw ni Marcos na ayaw talaga ni Marcos ipa-impeach. Oh. Ibig sabihin, yung text na yon natanggap talaga ng mga congressman. So, mahiwaga, no? Mahiwaga ang buhay ng tao. Pero, magtataka ka rin, bakit talagang itong grupo ni Trillanes, nila Senator Trillanes, Senator Laila, talagang ipinail nila. Alam nyo, ang politika, ano naman yan hindi naman yan black and white sa mga bagay-bagay, ano? Sa mga ganyang political move, aminin natin, that is a big political move sa parte po ng oposisyon, even sa administrasyon, even po sa mga Duterte. Because, napapa-English na si Kulex, dahil itong impeachment ni Inday Takaw ay magde-define po ng mga political career, magre-reshape o magbabalangkas ng bagong hugis ng politika sa 2025 at even sa 2028. Marami ang nakasalalay dito. Kasi kapag po natuloy ang impeachment ni Sara Duterte, for that matter, halimbawa, dyan sa House ay talagang isang ganun lang ni Martin Romualdez dyan Sa totoo lang po tingin ko isang ganun lang ni Martin Romualdez dyan. Isang sabi lang ni Martin, sige, go mga bata. Go yan. Gora yan. Ibig sabihin, ang kailangan lang naman ay 1/3 ng mga congressman. O let's say, 316 yung congressman, o 317, o di ang 1/3 niyan is parang 116 lang or 117, o. To be safe, 110, sorry, o mga ganon, mga 110. 105 to 110 congressman, o. O, 110 congressman lang ang pumirma dyan, direct endorsement, sponsorship po, ng impeachment complaint, ay matik-mano po yan Kaya yan madaliin po sa mai-transmit po sa Senado. Diba? Yun ang dyan yung sufficiency in form and substance. Siyempre, may mga proseso yan, ire-refer pa yan sa Committee on Justice. Mga halos naman yan Kung nagkakasundo na mga congressman dyan, ministerial na lang yan. Ibig sabihin, parang parte na lang talaga ng proseso yan. Pero, pag may click yan ni Martin Romualdez, pwede talagang makalusot yan. Madali lang yung makalusot sa House of Representatives. At meron pa nga nakaambang second impeachment complaint ang Makabayan Black plus iba-ibang people's organization. So, lumalabas, 2 na po ang impeachment complaint. Pero ang tanong dyan na nakakapraning-ning-ning-ning sa kampo ni Duterte, ito bang galaw na ito ay suportado ng Marcos administration o hindi? Di ba? Ang sinasabi nila Panelo Roque, ay ano yan? Drama-drama lang yan ni Bongbong Marcos. Pero ang totoo, siya ang nasa likod niyan. Sinusuportahan ni Marcos yan. On the other side, sinasabi naman ng mga congressman na talagang nakatanggap sila ng text galing kay Marcos. So, parang ganito yan mga kabunyo. Which is which? Ano ba talaga, kuya? Di ba? Ganun yan So, napapraning
Kahit po si Martin Romualdez, hindi naman nagsasalita. Di ba? Eh, si Chis Escudero, dahil alam naman ni Chis Escudero, Senate President, na eventually, kung magkakaroon ng sapat na boto dyan sa House, ay itatransmit yan sa Senado and the Senate will sit as an impeachment body or impeachment court. So, sinasabi ni Chis Escudero, sa mga senador, huwag kayo magko-comment ng tungkol sa impeachment. Kasi, eventually, sila ang magiging hukom o senator judges dyan. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ngayon, anong take ko dito? Again, ako kasi, ang tingin ko talaga dito, nag-iingat po. Ang tingin ko po dito, nag-iingat lang talaga ng galaw ang administrasyon ni Marcos. Kumbaga, killing me softly yan eh. Kung gusto nilang durugin ang mga Duterte, hindi yung garapalan. Kasi yung mga Duterte, garapalan to, dumurog ng kanilang political enemy. Yun ang aking analysis eh. Magkaiba kasi ng personalidad yung Duterte sa Marcos eh. Si Duterte, garapal na bastos na talagang binabastos yung batas, garapal-garapal. Ginagamit yung buong puwersa ng gobyerno, garapalan. Hindi po nahihiya. Halimbawa, pinakulong si Laila de Lima dahil kritiko niya, talagang ginamit yung DOJ, ginamit yung mga bilanggo. Di ba mga kabunyog, nag-imbento ng mga kwento, talagang kasinungalingan. Ganon din yung ginawa sa ABS-CBN, pinasarado talaga sa, di ba, yung pagpapaalis kay Supreme Court Chief Justice Sereno, di ko waran to, garapalan din yun. Yung pagpapasarado sa ABS-CBN, garapalan. Sanay ang mga Duterte sa mga garapalang galawan para pagigantihan o tirahin yung mga kalaban nila o buwabati ko sa kanila. Dito sa Marcos kasi, may pagkaswabe, no? Pwedeng ako si Mr. Suabe, parang ganon. Sumaswabe. Kumbaga, si Romualdez, alam naman natin, publicly and undeniable, even the Marcoses, kaaway nila ang pamilya Duterte. Di ba? Ano na yan? Hindi na lang yung politika, nagka-personalan na yan. No? Although talaga main reason yan, politika, ambisyon. Yun naman talaga yan eh. Hindi naman natin yan dinedenay. Ngayon, kaya lang, ang Marcos, they have their own way eh. Parang sa akin, sa maraming pagkakataon, ay ipakita na mabagsik, pero ano lang, swabe ang galaw. Ano ibig sabihin? Tingnan nyo yung ginawa kay Kibuloy. O, hanggang sa nahuli si Kibuloy, pinasarado ang SMNI, nakakulong si Kibuloy. Ganon din si Roque, nagtatago ngayon. Maraming paraan, sabi nga. No? Ngayon, ito ba sa tingin ko ay ini-endorso ng Marcos administration? Hindi nila yan publicly aaminin. Yan ang sinasabi ko. That's why napapraning yung mga Duterte. Dahil yung kalaban niya ayaw magdeklara ng gera. Ganun po yun eh. Parang ang mga Duterte, gera na sila eh. Publicly, out in the open. Pero si Marcos Jr., hindi siya ganun eh. Hindi siya publicly nagdedeklara ng gera o buljakan sa mga Duterte. Although, nung mga nakarang statement niya, matigas na rin yun. Yung sinabing ipapapatay siya ni Sara Duterte kapag namatay si Sara, may killer na kausap si Sara para patayin siya, yung asawa niya at yung pinsan niya. So doon, medyo matigas si Marcos doon. I think, yun yung pinaka-strongest statement ni Marcos so far as Duterte, pertaining to Duterte, di ba? Yun yung pinaka-matibay na statement o maangas, matapang na statement ni Marcos. Pero other than that, biglang sabi nga, cambio. Cambio pabalik. Kasi tingin ko dito, nagkakalkula talaga ang Marcos ng political move. Ang tingin ko, para hindi makakuha ng simpatya ang mga Duterte na talagang hindi naman sila dinudurog ng mga Marcos. Para yung good boy image na hindi mapagiganti ay ma-maintain ni Marcos. Diba? Ganun yun eh sa tingin ko. Pero alam natin na within the political circle, makikita mo yung galaw ng trapo, na ang mga Marcos at Duterte ay irreconcilable. Ito na i-vlog ko na to.
Hindi na po yan pwedeng magkasundo. In fact, yan din yung sinasabi ng isang political analysis. It's ano na. Kaya yung sinasabi, sobrang lalim na ng lamat. Kumbaga, hindi lang lamat, basag na. Mahirap nang buuin kasi nagkasabugan na nagkabulgara na no? Si Marcos, bangag, tinitira ng mga vlogger, may mga maisog rally. At si Sara naman talagang nagwawala na. So, hindi na kayang buuin, basag na sila, wasak na sila Ngayon, bakit napapraning ang mga Duterte dyan? Hindi nila mabasa. Sino sa mga congressman ang pipirma, sino ang hindi? Di ba, mahirap basahin ang isang kaaway mo, na alam mong kaaway mo, pero hindi ka sinisigawan. Hindi nagpapakita ng galit. Kaysa dito sa kaaway mo na talagang bulgar-bulgar. So, mahirap kalaban yung tahimik. Kasi tumitira ng patagilid o pwede patalikod. Ganun yun, di ba mga kabuyo? Nakakapraning yun sa parte nila Panelo, nila Roque, even kay Sara Duterte. Even ng ICC, alas siya ni Marcos. Hindi natin alam kung nandyan na yung arrest warrant o baka nandyan, mabubulagaan na lang. Sabi nga din ng ICC, hindi namin yan i-announce yung arrest warrant na yan, pero i-announce namin pag nandyan na. Pagka po sasantay na, pagka magkakaroon ng pagpapa-aresto, doon na. Kumbaga sinasabi din nila, malalaman nyo na lang kapag nandyan na, na-aresto na. O yan, ibig sabihin, nandyan na yung warrant of arrest. So anyway, all of this, lahat ng ito, tahimik. Parang si Marcos, parang tahimik. Sabi yung ilog na tahimik, malalim. As far as yung laban niya sa mga Duterte, yung kanyang paano niya anong tawag dito? Pinaiikutan o nilalaro itong away niya sa mga Duterte. Kasama po si Martin Romualdez dyan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Pero, certainly, hindi rin aaminin. Kumbaga, sa ngayon kasi nagpapakiramdaman Kasi ang oposisyon is oposisyon. Kaya makikita nyo, kahit tayo sa bunyog, ang ating posisyon dyan, yan, politika nila yan Again, lagi kong sinasabi mga kabunyog, mga kababayan. Pag sa bunyog ang tatanungin nyo, kaya magkaaway o magkabati pa ang Marcos at Duterte, wala naman tayong pakialam. Kumbaga sa atin, hindi nagmamatter ang politika. Sapagkat dito, ini-impeach natin si Sara Duterte. Gusto talaga natin siya matanggal sa pwesto. Si Sara, hindi dahil kaaway niya ang mga Marcos. Hindi yun ang dahilan. Ang dahilan natin, dahil si Sara Duterte ay gumawa ng anomalya. Gumawa siya ng bagay na labag sa interes ng bayan. Nagnakaw siya ng pera ng gobyerno. Nagnakaw siya ng pera ng bayan. Hindi niya pinapaliwanag. At yung kanyang integridad ay nabati ka na. At isa pa, talagang hindi siya karapat-dapat maging pinunong bansa sa kanyang ugali, sa kanyang salita, ang estado ng kanyang pag-iisip. Ibig sa atin, merit. Yung merito ng kaso ang atin tinitignan. Whether ano pa ang standing ng mga Duterte sa mga Marcos. Kung magkaaway ba sila, magkabati ba sila, o in the future, baka magbabati o sila uli. Hindi natin yun kinukonsider yon. Tayo, gusto natin ma-impeach si Sara, makonvict si Sara ng Senado. Kasi, alang-alang sa katarungan at katotohanan. Kasi ito yung totoo na nagnakaw siya, na siya ay talagang abusado, o meron siyang pagkakasangkot sa pagpatay, sa pagnanakaw, lantaran ang kanyang pagbabanta, lantaran yung pambabastos niya sa demokrasya, sa institusyon ng ating gobyerno, lantaran yung pambabastos niya sa atin, sa taong bayan. So para sa atin, yan lamang ang dahilan kung bakit gusto talaga nating ma-impeach si Sara Duterte. Pero kung ang motibasyon nila Marcos, nila Martin Romualdez ay paghihiganti o galaw ng politika, kanila yon. Hindi tayo kasama doon.
Kaya lang, ako, pinapaliwanag ko, sa parte nila Martin Romualdez, hindi sila aamin ngayon na parang kami ba ang nasa likod niyan? Siyempre, sasabihin talaga nila ng mga congressman, nire-respeto namin yung independence ng bawat congressman o ng bawat individual na Pilipino. Na gawin nila sa tingin nila tama. Yan naman ay proseso sa ilalim ng batas. Even ang mga private individual, pwedeng magsampa ng impeachment complaint. Ang maganda nga dito, in-endorse na siya ng isang congressman. At meron pang susunod, di ba? Yung yun namang impeachment complaint ng Makabayan Black. Sila Franz Castro naman yun. So, dalawa na. So, makikita natin, yung genuine opposition, yung talagang mga dati ng opposition, mapa Marcos man o Duterte, sila yung nagsulong na impeachment. Siyempre, tayo sa Bunyog, sinusuportahan natin yan. Not because of politics, but because of principle. Yung principle of truth and justice. Mahalaga sa atin yun, mga kabunyog, di ba? Yung prinsipyo ng katotohanan at katarungan. Kaya sinusuportahan natin ang impeachment ni Sara Inday Takaw. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Napakaliwanag yan. Ngayon, kung napapraning-praning sila Roque, sila Panelo, okay lang mapraning sila kasi praning talaga sila. Pero ang tingin ko dito, mapapasubo na rin ang mga congressman. Despite the fact na nagte-text si Marcos na wag ituloy yan. Kumbaga, ano yan babasahin mo rin ng presidente. Siyempre, may basa-basa sila yan. Pwedeng ganito yan Siguro itong si Mr. President nanggigigil dito sa Duterte pero gusto niya, good boy pa rin siya. Pero pwede sabihin ng mga congressman, sige Mr. President, arbor na namin sa ito. Parang pwedeng ganun yan. Pwedeng sasabihin lang ni Martin Romualdez sa kanila, basta yung gagawin nyo, sabihin nyo, good boy good boy si Bongbong. Walang alam si Bongbong dyan. So panindigan natin yan. Kung tayo man ay pipirma dyan sa impeachment complaint, as natin yan, independent move natin. Na tayo ay hindi nadidiktahan dahil tayo independent body. Di ba? May mga ganong pakulo dyan di ba? May mga ganong etyos. Pero ang totoo, gusto naman talaga, di ba? Di ba? Gusto naman talaga, unang-una, ano bang silbi ng Quadcom hearing? O di ba para ibulgar ang baho ng mga Duterte? Aminin natin yun. Kung sa parte ni Martin Romualdez, that is a political move para sa kanyang ambisyon. I-deny man niya, natatakbo siyang presidente o hindi. O di ba? Ano pa bang pag-uusapan natin dyan? Mga politiko yan. So, pwedeng gusto rin nila yan. Di ba? Kaya lang, maganda na rin sa parte nila Romualdez na ang nag-file niyan ay yung talagang datihang oposisyon na. Itong ang mga pinks and yellows at itong Makabayan Black, itong mga progressives. Bakit? Para, masasabi niya kay Duterte, kita mo na, kahit binoboljak mo si Mr. President, kahit ganyan kakabastos hindi pa rin sa amin galing yan galing yan kila Akbayan, kila Trillanes, at galing yan sa Makabayan Black na talaga namang kontra sa Duterte, di ba? Ganun yun di ba? May mga ganern po yan. Kaya lang, syempre, at the end of the day, they have to decide. At challenge po yan sa mga congressman, especially sa mga member ng Quadcom. Even kay Romualdez, kasi san galing ang mga ebidensya na nabulgar sa taong bayan? Bakit nalaman ng taong bayan yung pagwaldas ni Sara Duterte ng 125 million na talagang winaldas niya? Bakit nalaman ng taong bayan yung pagwawaldas ng 650 million na confidential fund ng OBP at ng DepEd? Diba? Paano nalaman ng taong bayan yun? Dahil sa Quadcom, dahil sa mga committee hearing ng good governance. Diba? Kumbaga, ang nagbigay ng mga impormasyon na yan ay ang Quadcom hearing tsaka yung hearing ng good governance So, kung sa inyo nagmula mga impormasyon, bakit ngayon atras kayo? Nalaman nating bulok
ang ginawa ni Sara Duterte. Nagnakaw si Sara Duterte. Nalaman ng mga tao yung mga pekeng resibo na yan. Yung mga Mary Grace Piatos na yan. Meron pang Chippy McDonald. Isipin nyo, nasaan ba yung listahan ko dito? Ha? Alam nyo, Mary Grace Piatos. Meron pang Chippy McDonald. Ano pa bang nakalagay dito? Fernando Tempura. Mga pangalan ng chichirya to. Miguel Uwishi. Yan po Uwishi, Piatos. Fernando Tempura. Mary Grace Piatos, Chippy McDonald. Ito yung mga nasa resibo. Mga inventong resibong pabibo ng mga pulpul na staff ni Sara Duterte. Ito mga pulpul na ito na ginawang katatawanan ang pagliliquidate sa pera ng bayan, di ba? Nalaman niya ng taong bayan dahil sa sa mga committee hearing dyan na sinasabi ng mga congressman, para sa katotohanan, katotohanan, ngayon nandiyan ang katotohanan, hindi kayo pipirma ng impeachment complaint, ano pala kayo? Ginogoyo nyo rin ng taong bayan kung ngayon pa kayo aatras, di ba? Ha? Di ba? Bakit? Dahil sinabi ni Marcos na ayaw niya, ayaw nyo na din. Di ba sabihin, mawawala ang kredibilidad lahat nila Dan Fernandez, kahit sila Luistro, wala pala kayo kung parang ganun yan Kakantyawan din sila ng mga Dutards. Kita nyo na? Takot talaga kayo sa mga Duterte. Ganun yan Siyempre, papayag din ba yung grupo ng mga Quadcom? Yung ibang mga congressman, sila Joel Chua, sila Abante, sila Paduano, at siyempre, ibang congressman, susunod sa kanila yan. Lalo si Martin Romualdez, ang dami-dami yung binubulgar, ngayong nabulgar, ini-impeach, ayaw nyong impeach, sa inyo galing ang ebidensya. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya tingin ko dyan, pagkahaba-haba man ang prosesyon, matutuloy yan. Matutuloy yan. Bakit matutuloy mga kabunyog? Kasubuan na yan Bagamat at tingin ko, maganda rin yung ginawang move ng oposisyon kasi talagang sila na nagsimula. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik. Itong si Laila de Lima, sila Senator Trillanes, ito namang Makabayan Black ay nagkakasa na rin. Hopefully, kahit ang bunyo, ayon tayong i-impeach si Sara Duterte. Ano talaga yan Given yun Wala naman tayong argument na talagang si Sara Duterte impeachable, di ba? Talagang dapat impeach. Di ba? At ang matindi kasi dyan, pagdating niya ng Senado, mga kabunyog, talagang lalong magkakabulgaran yung parang nangyari kay Erap tsaka kay Renato Corona. Meron na ngayong kapangyarihan ng impeachment court na isabpina yung mga bank document. Doon talaga sasabog ang mga Duterte Kasi dito, bagamat ang iniimbestigahan yung korupsyon ni Sara Duterte, bagay may nakakomplain din tungkol sa drugs doon sa articles of impeachment. Meron din pong culpable violation of the Constitution, graft, bribery, other high crimes. 4 po yung grounds At doon sa mga certain act na inallege po doon, yung kanyang salin, ang dami po. Yung pag-amin niya, yung involvement niya sa pagpatay dyan sa Davao, yung kanyang Mary Grace Piatos, yung mga, from bribery to graft and corruption, to other high crimes with yung extrajudicial killings, culpable violation of the Constitution, yung mga ina-allege po na mga krimen or mga violation ni Sara Duterte, ay na-discuss sa Quadcom at nagkaroon ng mga sufficienting ebidensya. Kaya matutuloy ito at yan po yung magiging mitya ng pagbubulgar pa. Halimbawa, yung in-expose po ni Senator Trillanes na bank deposit, hindi po kasi yun official na dokumento. So, pwede siya sabihin, kanino ba galing yung Trillanes? Binigay lang ng tao sa'yo Malay ba namin kung totoo o hindi yan, di ba? Bagamat alam natin, totoo yun. Kaya lang, maganda nang galing sa bangko ang bank transaction na yon. Di ba? Yung pinakita ni Trillanes, kung manggagaling mismo sa bangko, magiging official siyang dokumento na which is admissible as ebidensya. Tatanggapin siyang ebidensya kasi hindi lang siyang basta inabot Talagang official na galing sa bangko
na pinasabpina ng impeachment court na hindi yan magagawa ng Quadcom hearing, yung pagpapaproduce o pagpapatawag ng mga dokumento ng mga bank deposit nila Sara, nila Tandang Kanor Duterte, hindi yan magagawa ng mga legislative hearing, ng mga committee hearing. Pero ang impeachment court, the Senate sitting as impeachment court, pwede po silang magpasabpina ducis tecum ng mga bank documents. Yan ang isa sa mga unique at pribilehiyong kapangyarihan ng isang impeachment court. At dyan puputok, sasabog ng todo sila Sara Duterte dahil mabubulgar yun eh. Parang erap yun, Jose Pidal yun. Sino yung Jose Pidal? O, sino tong mga to? Sino tong mga Jimpol? Kumbaga madami ng ano dyan. Madami ng mga mabubulgar dyan, kagaya sa Senate impeachment trial ni Erap Estrada at ni Renato Corona. O, di pag sinabpi na yung mga back document na yun, ipapasabpi na testificandum din yung bank manager eh. O, sino bang nagde-deposit? Di ba ganun din nung panahon ni Erap? Pinasabpi na yung mga bank manager, sino nagbukas ng account na yan, sinong pumirma ng account na yan. O, doon hindi na makakapagsinungaling. Plus yung bank transaction, makikita officially. Oh, winidraw ni ganito, galing kayo. Di ba sinasabi ni Trillanes, galing sa drugs yun? Kay ano kanina? Charlie Tan ba yun? O kung sino yung, si Lim ba yun? Oh, yun eh. Kung kanino galing na Poncio Pilatong drug lord yan. Oh, mabubuking. Doon sasabog sila Sara. At pag nangyari yan, kahit yung mga maka-Duterte na senador, malibang kay Bongo, kila Bato, talagang sasama sa impyerno yan, sila Robin. Yung ibang mga senador dyan na pag ganon, sila Bong Revilla, sila Lito Lapid, mapipilitan sila kasi garapalan na yon kung yun ang ebidensya, nakita ng taong bayan, biro mo. Kung yung bank deposit na yon galing sa drug lord, ipatatawag ngayon ng napakamakapangyarihan ng impeachment court. So, mangyayari, magkakaroon ng public pressure. Kahit yung mga namamangka sa dalawang ilog ng mga senador, talagang i-convict nila si Sara Duterte kasi makikita ng tao na talagang garapal na sa pamamagitan ng mga bank document na yun. Doon sasabog si Sara Duterte Kasi yung mga testimonya, pwede lang yung pasinungalingan Kahit ipatawag mo sila Scanias dyan, sila Matubato, although totoo sinasabi nila, pwede sasabihin lang, sinabi nyo na yan kwento-kwento lang yan Pero yan, bank document yan. Parang yung kay Erap noon. Paano mo? Jose Pidal, sinong pumirma? Ganon din kay Renato Corona. Ibig sabihin, sabog na sabog sila dyan. Papatawag ngayon yung mga nagdeposito, tumanggap. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. At tingin ko, mahiwaga yung bank transaction na yan. Marami pang mga personalidad ang sasabog dyan. Kaya yan ang napapraningning ang mga Duterte. Sabog sila dyan. Dahil impeachment court yan, usually yan, ano na po yan free for all na yan. Lahat ng mano doon, ipapasabpi na ng impeachment. Hindi naman pwedeng harangin nila Bongo yan Nila Bato lalabas dyan, sabi ng tao, ba't nyo hinaharang? Kasi nga, ang isang taong nagsasabi ng totoo at walang kasalanan, pabor sa kanya ang maraming dokumento Kasi lalong mapatunayan na wala kang kasalanan Pero kung talagang marami kang tinatago, hindi pa pabor sa'yo. Hindi naman pwedeng harangin nila Bato, Bongo, Robin yan. Yan lang naman ang mga tatlong itlog na talagang maka-Duterte na dyan di ba? Even siguro si Amy Marcos, kaya lang, magre-risk ba si Amy Marcos dyan? Kaya ipiprevent talaga yan ng mga senador na maka-Duterte na pumasok yan, yung impeachment complaint na yan sa Senado. Pero siyempre, alam din lang Martin Romualdez yan na dyan na rin talaga masisira na madudurog ng todo. Hindi lang si Sara Duterte, kahit po si Polong, kahit si Duterte, kasi nandun sila sa bank transaction ng droga Droga po yung pinag-uusapan dun di ba? Drug money. Di siyempre pag nalaman ng tao, walang iya, kayo pala talagang drug lord dyan. Talaga palang kayo ang nagbukas ng account niyan. Yan pala talagang
Sami Uy na yan ang nagbibigay sa inyo o yung kung sino mang charlatan o kung sino ng mga drug lord na tumatanggap kayo ng pera. Paano ngayon yun? Ano yan? Kung noon, panahon ni Erap, naka-television pinapanood ko araw-araw. Lalo ngayon, may YouTube channel, ako po. At ang dali na pong magsuri ng mga netizen ngayon. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? So kung kayo mga Duterte, hindi na lang yan tungkol sa maimpit si Sara. Makukulong sila ngayon. Kulong. Siyempre, may magkakaroon ng public clamor yan na, kulong nyo yan. Siyempre, yung popular opinion, ang pinakamalakas na pressure. Ang opinyong publiko, ang pinakamalakas po na pressure. Aminin natin yan. Yung public pressure ay napakalakas po niyan. Diyan nakasalalay. Kahit sila Lito Lapid, sila Bong Revilla, mapipilitan silang i-convict si Sara Duterte. Otherwise, madadamay sila. Sabi ng taong bayan, sangkot pala kay Duterte, may pera na palang tinatanggap sa droga at ayan ang bank detail, ayan ang mga bank manager poprotektan nyo. Madadamay ngayon itong mga senador. Kumbaga, mga Duterte, magiging Arroyo yan. Kasi si Gloria Arroyo nung bumaho ng bumaho to the point na kung sinong makasama ni Gloria Arroyo nun, ayaw siyang dikitan ng mga politiko. Ganyan na din ang mga Duterte. Ang maglo-loyal na lang dyan kay Duterte, si Tumbongo, si Bato, sangkot na rin sila dun Tsaka itong si Robin Padilla. Tsaka itong si Amy Marcos. Ewan natin kung anong utak nito. Yung apat na yan, di ba? Pero yung iba dyan na naninimbang, Lito Lapid, sila Tolentino, yung iba pa mga senador dyan, sila Subiri, sila Villanueva, mahihirapan silang kampihan si Sara kapag nagsimula na ang impeachment trial. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? So sa parte ng mga Duterte, durog na durog sila dyan. Kasi hindi na lang pinag-uusapan si Sara. Kahit yung pagtakbo ni Canor Duterte na mayor, matatalo siya, talagang kahihiyan nila dyan. Doble-doble. Times 10,000 na ayuda ni Cayetano. 10,000 na ayuda ni Cayetano. Times 10,000 po ang pagkapahiya ng mga Duterte. Imagine, pati Davao, matatalo na sila. At hindi lang sila matatalo sa politika. Makukulong sila sa napakaraming kaso. Base sa mga pinakamatitibay at pinakamabibigat na ebidensya na nabulgar sa Quadcom at this time, yung mga dokumento na mapoproduce ng Senate Impeachment Court. Because public record po yan. Doon sila madudurog. Yung nangyari kay Erap, triple ang sakit na mangyayari sa mga Duterte. Kasi kay Erap, wetting dito, droga at saka magpatay paano yan? Kala ko ba, I hate drugs. Diba, Tatay Digonyo, I hate drugs. Yun naman pala. Tumatanggap kayo ng kwarta galing sa droga. Kayo pala ang drug lord. Lord of all drug lords. Diba? Malalaman na yan ng tao. And that thing cannot be denied. Diba? Roger Santos Carion, good evening Sir Kulex, maraming salamat. Ang ganda ng usapan natin. Ako pinapaliwanag ko lang ang mga pwedeng mangyari. No, mga kabunyo, kaya talagang napapraningning ang mga Duterte. At even ng mga congressman, tingin ko, kinakalkula na nila yan, yung mga political scenario na pwedeng mangyari. And, honestly speaking, kahit sinasabi ni Marcos na ayaw niya, syempre, ayaw niya ba yun? Imposible namang ayaw niya, mawawala ang kalaban niya. Lalo sa parte ni Martin Romualdez, lalo't kung sinasabing may ambisyon si Martin Romualdez, which is wala tayong pakialam sa ambisyon niya, wala tayong pakialam sa ambisyon ng mga politiko, pero magiging motivation yon kay Martin na isusulong yan. Iko-command niya yan. Yung mga congressman, sige, diretso na natin yan si Inday Takaw. Bulgar na kung bulgar, wala nang hiya-hiya, di ba? Ganun yan So, sooner or later, ano din nila yan? Kumbaga, ipapast track din nila yung impeachment na yan. Mga senador, mapipilitan silang dinggin yan. Diba? Kasi hindi pwedeng, sinabi ni Rizal Tiberos, ipapasabpina ko, sabpina ducis tecum, ang mga bank documents, yung hawak ni Trillanes, ipapasubpina ducis tecum, dyan sa BPI.
kung anong branch yun. Tapos ipapasabpina testificandum yung bank manager. Di matindi yun ngayon. Paano ngayon naarangin niya ng mga Duterte senator? Kung nag-motion si Risa o si Coco Pimentel dyan o kung sinong senador dyan. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ano sa tingin nyo, ha? Mga kabunyog o mga DDS, ano sa tingin nyo ang kapalaran ng inyong Tatay Digonyo at ang inyong idol na si Inday Takaw Sara Duterte? Bunyog Party List. Halika na, halika na. Bunyog Party List ka na. Halika na, halika na. Bunyog Party List ka na. Nancy N. Ong, nanonood. Salamat po. Tukuran Gerardo. Gandang gabi, Sir Kulex. Always waiting for your live vlog. Salamat, ha. Di ba? Pacman Pelayo. Barado utak mo. Kaya, pinalalamong ka na, Sir, pinalalamong ka ni Sir Kulex ng katotohanan. Sabi ni Pacman Pelayo. Sino ba yung, barado ang utak? Si Ramon? Sinong Ramon ba yun, ha? Kaya nyo na kung barado ang utak niyan, mabubuksan din ang utak niyan dito sa ating vlog, no? Mga kabunyog, Ma'am Emily Abinyon Pandong, si Gadon, ding magpapile ng disbursement case kay Sara. Kita nyo na. Dati magkakaibigan, si Gadon din, isa din si Gadon, no? Alam nyo, hindi ko akalaing sasang-ayunan ko si Gadon, pero this time, yung sinabi niyang itong mga didis, mga bobo to, sabi ni Gadon. First time kong sasang-ayon kay Gadon. At kung magpapile siya ng disbarment ni Sara Duterte, okay din yun. Sang-ayon na natin si Gadon. Sabi ko naman, basta tama ang ginagawa, suportahan natin. Di kung mali. Hindi naman natin sinusuportahan si Gadon sa mga katarantado ang sinabi niya o ginawa niya. Pero kung tama, sabi niya, ipapadisbar niya si Sara, okay din yun di ba? Ano yun natin yan? Suportahan ka, di ba? Basta tama. Pero pag mali, di ba mga kabunyog, mga kababayan? Tayo dun lang tayo tumitingin sa mga issue, di ba? Virgie Berdul Jensen, magandang gabi, Kulex. Salamat po, Ma'am Virgie. Neddy San Martin, Neddy San Martin, good evening po. Doble Leopoldo, good evening, Sir Kulex. Soliman, God bless. Salamat, kabunyog, Doble Leopoldo, Sir Boy, at sa yung mabait na asawa. Masarap ang ating pagkakape dyan sa Pandi, Bulacan, Dumalaw kami sa dyan. Ikasa natin ang ating mga barangay leaders dyan sa Pandi, Bulacan. Mga kabunyog, Leopoldo Doble. Roberto Senitram Martinez to, no? God bless, Sir Kulex. God bless. Tuloy-tuloy lang po sa pagbubunyag ng mga katotohanan. Salamat po, Sir Robert. Capri Kamin. Gandang gabi po, watching from Polomolok, South Cotabato. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang paglabag, paglustay, panlulokong ginawa sa bayan. Tama naman ang ganda ng mga comment nyo, Ernie Santos, tulog. Muna lang yan, kulang ka lang sa tulog. Anong tulog, Hindi pa ako inaantok, Ernie Santos, Ikaw ang kulang sa vitamins ang utak mo, no? Kulang ka sa katotohanan, Ernie Santos, ano yan, Samboy Sam. Dapat lang magbayad ng utang, di ba? Salamat po, June Kabinbin, Sir June Kabinbin. Mabuhay ang 2025 Bube San Jose, Batangas. Salamat po, Sir June Kabinbin, kabunyog natin sa San Jose, Batangas. Papi Kopi, good evening. Kakulex Suliman, bunyog pagkakaisa para sa katotohanan. Salamat po. Melvin Codilla, akala mo lang yun. Anong akala? Maraming namamatay sa akala, kaya si Kulex ay hindi nag-aakala. Tayo, totoo, may ebidensya ang sinasabi ko, Hindi ko akala yan, di ba? Jesus Arabe Karating, play safe lang si BBM. Tingin ko ano yan, Sabi ko nga sa inyo, mahiwaga. Kailangan good boy siya, Yun ang maintain ni Marcos Jr., Ako, hindi mapagiganti. Ako, good boy.
Pero si Martin, bad. Kaya, Martin, ikaw na trumabaho kay Sara Duterte. Ganun siya, no? Ha? Kumbaga sa play nila, tingin ko ganun, no? Total, ikaw ang bad Martin, eh. O, ako, good boy ako. Pero, kaaway natin yung mga Duterte. Anyway, politika nila yan. Again, itong impeachment complaint kay Sara Duterte, sinusuportahan natin yan, ha, mga kabunyog. Pero hindi sa ngalan ng politika. Hindi para kampihan to o ito o kung sinong politiko ang kakampihan. Hindi. Sinusuportahan natin ang impeachment ni Sara Duterte para sa bayan. Para sa katotohanan. Para sa katarungan. Na naniniwala tayo na pag ikaw ay magnanakaw, ikaw ay dapat makulong. Kung nagsamantala ka sa iyong posisyon, ikaw ay dapat makulong at managot. At hindi ka dapat makahawak ng posisyon sa gobyerno. Diba? Yun, prinsipyo ng katotohanan at katarungan. Hindi dahil sa mga away politika. Diba? Napakaliwanag ng ating paninindigan, mga kabunyog, mga kababayan, tungkol dyan. Ano? O, Ulysses Borromeo, watching from Jeddah, KSA. O, Gabriel Legua, watching from Batangas. O, diba? Oh, good evening, Sir Kulek. Salamat sa komentaryo mo, tumpak, sabi ni Gabriel Legua. Salamat, ha. So, ano sa tingin nyo? Ang titindi po kasi ng mga ebidensya, eh. Kumbaga, ang tibay ng mga ebidensya na nitong articles of impeachment. Kanino galing ang ebidensya? Doon sa mga nabulgar po sa Quadcom hearing, sa Committee on Good Governance, plus yung mismong mga binitawang salita ni Sara Duterte, plus yung bank account. Yun ang pinakamatindi, ha. Tingin ko, sa lahat ng mga ebidensya na talagang magdidiin kay Sara Duterte para siya mapatalsik sa pwesto at sa pamilya niya, ay yung bank account na hawak ni Trillanes. Napaka ano po yun. Yung ano po yung laman ng bank account? Mga deposito mula sa drug lord o sindikato ng droga. Na ang mga Duterte ay tumatanggap ng kwarta, milyon-milyong kwarta galing sa droga sindikato ng Davao. May pangalan, may date, may deposito, may amount, hindi may tatanggi. Diyan sa BPI branch, di ba? Anong BPI ba yon? O, kaya yan yung napakatibay na ebidensya na magpapabagsak sa mga Duterte. Yang bank account na hawak ng Trillanes. Kasi yung ibang mga kwento, sabi lang kwento mo lang yan eh. Ito, hindi to kwento eh. Bank account ito, bank deposit ito. Ha? Bank transaction ito, recorded ito, documentary evidence, prima facie evidence. Kumbaga sa quantum of evidence, kumbaga kahit kung ito ay isang impeachment court, ano na ito eh, proof beyond reasonable doubt, walang kaduda-duda. Kasi bank transaction yan. Hindi naman yan pwedeng imbentoy ng bangko. That alone can convict Sara Duterte. Mark my word. Parang Jose Pidalyan ni Erap. At yan yung napapraningning sila Panelo, sila Roque, even yung buong kampo ni Duterte, napapraning sila sa pwedeng mangyari sa impeachment court sa Senado. Whether iko-convict si Sara o hindi ng mga senador, it does not matter. Ang mahalaga dyan, yung public opinion na nakita ng tao, tao naman, pwedeng hindi iboto yung mga senador na yan. Pag nakita talaga ng taong bayan, ikaw pala talaga Duterte, ay tumatanggap ka pala ng pera galing sa droga. Ikaw pala ang drug lord Duterte ka. O, yan. Kahit ang mga Dutards, hindi na nila yan madedenay. Yan ang magbabaon sa mga Duterte. Hindi lang para mawala sila sa politika, kundi mapakulong sila. And eventually, sama-sama na sila. Nila Kibuloy, nila Alice Go, di ba? Pogo, panloloko na kulto, sila Roque, magsasama. Magre-reunion sila. No? Ako, bigyan natin ng awa. Mag-reunion sila sa kulungan. O, di ba? O, yung mga Pogo syndicate, drug syndicate, magnanakaw syndicate, lahat yan, sasabit na sila dyan. Mga staff ni Sara. O, di ba? Sabi ko naman sa inyo bilog ang mundo, di ba? Paano ba natin yung bilog ang mundo dito, di ba? Ano yan talagang may panahon ng katarungan di ba? God works in mysterious ways, sabi nga lagi ni Atty. Enzo Recto, no?
God works in mysterious way. Laging nananaig ang katotohanan at kabutihan sa bandang huli. Di ba mga kabunyog? Walang salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Parties, halika na, Bunyog Parties ka na. Sabi ni Silvia Francisco, sa Lutok.com, lumabas na ang katotohanan na dapat malaman ng taong bayan. Pero bitin pa tayo eh. Kailangan talagang ma-endorse itong impeachment complaint, matransmit sa Senado. Hindi sapat yung Quadcom. Yan nga ang challenge sa kanila. And tingin ko, ayaw din naman mapahiya nila Barbers, nila Paduano, nila Abante, nila Acop, nila Dong Gonzales, sila Luistro, sila Dan Fernandez. Kabisado na nga ating pangalan, sumikat na nga sila. Bakit? Mapapahiya sila sa taong bayan kapag hindi nag-push through itong impeachment. Lalabas kung parang sinunod lang nila si Marcos, robot pala sila ni Marcos. So yung sinasabi nilang paghahangad ng katotohanan, katarungan, robot pala kayo ni Marcos. Kung sinabi lang ni Marcos na ayaw nyo na rin. Hindi rin magandang tignan yun. Even kay Martin Romualdez, di ba? Kaya tingin ko, diretso po yan. Ano lang yan kumbaga, sabi ko nga sa inyo, basta si Marcos, good boy. Si Martin Romualdez ang bad. Ganun po yun. Ganun yun, mga kabunyag, mga kababayan. Ano? Yan ang analysis ni Kulex Soliman, ha? I don't know, kung may sarili kayong analysis, okay lang yan. No? That is my humble analysis. Halika na, Bunyog Parties ka na. Halika na, Bunyog Parties ka na. Bunyog Parties. Di ba? Grace Dabut Escultor. Magandang hapon po, watching from Lebanon. Kamusta kayo dyan sa Lebanon, ha? Kabunyog Grace Escultor, di ba? Lebanon. Saan kayo sa Pilipinas? Alexander Villando, pasensya na, ha? Villaralbo, Alexander Villaralbo. Good evening, Sir Kulets, watching from tagasan ba? Sorry, hindi ko man. From Bicol, Naga City. Basta Bicol, Oragon. Oragon. Sige. Salamat, ha. Basta Pilipino na nagmamahal sa katotohanan. Makusog, ha. Sama-sama tayo. Hindi lang Bicolano, Ilocano, Kapampangan. Basta Pilipino na nagmamahal sa bayan. Magsama-sama po tayo sa bunyog. Ano man ang ating katayuan. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, wala. Pogi. At pogi, walang pangit sa atin. Di ba? Sayo pogi o pangit Pogi na lang lahat, tsaka maganda na lang lahat. Di ba? Good vibes tayo. Basta nananaig ang katotohanan at katarungan. Durugin ang mga magnanakaw. Huwag palusitin ang mga sinungaling. Ha? Walisin natin ang mga abusado. Itayo natin ang matino at maayos na gobyerno para lahat tayo munlad sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Kung walang abusado, di maraming oportunidad ng pag-unlad. Basta maayos ang ating gobyerno, maayos ang leader. Yan ang hangad ng bunyog. Kaya tayo panalo natin ang Bunyog Party List number 87. Maging barangay coordinator kayo. Ha? Sama-sama po tayo, ha? Muwi. Salamat, Muwi, ha? Arcel Anyes, ang ating idol mula sa CDO. Arcel Anyes, magandang araw sa inyo, no? At congratulations, Bunyog Cebu, Bunyog Lapu-Lapu, mabuhay kayo, ha? Yang Bunyog Pandi, sila ate, ma-organisador natin dyan, si Bunso, sila Portia, Bunyog Pandi, Bunyog Santa Maria, Bulacan, mabuhay tayo dyan. Bunyog Kalumpit, Ma'am Raquel Magtalas at si Sir Arturo Magtalas ng Kalumpit, Bulacan. Nandyan ngayon sa New Zealand, sana all. Kamusta na kayo dyan sa New Zealand, ano? At Merry Christmas and a Happy New Year, ha? Dapat magpatugtog pala tayo ng Christmas. Christmas season na, no? Corazon na Borja Caceres, Tumpak, Sir Kulex, Hil Cabonero, good evening, idol, watching from Antipolo City. Salamat, ha? Hil Cabonero. Tulungan natin ang bunyog, ha? Tulungan natin ang bunyog. Maging coordinator kayo ng bunyog. Ang Helito Arcatala, bakit malinaw Wi-Fi mo? Mahina ba Wi-Fi ko? Tumitigil daw.
Pasensya na, Angelito Catala. Ha? O, Daxi Ortega. Hi po. Salamat, Dax. O, si Mila Bianino. Ma'am Mila Bianino ng Iloilo. O, ano to mga Ilongga. O, good evening, Sir Kulex. Sa lahat ng kabunyog, Ma'am Mila Bianino, ha? Get well soon kalagi, Ma'am Mila Bianino. Erlinda Sarmiento, salute. Di Quadcom, salamat po. Danilo Cortez watching from Rodriguez Rizal. Good evening, Sir Kulex. O, yan. O, Sir Jimmy De Vera, syempre, di natin makakalimutan. Ma'am Ina de la Cruz, Sis Daisy, ha? Sir Jimmy, nanonood ka. Somewhere, alam ko, di ko mabasa comment mo dyan. Ano? Han Bimoreday. O, ito yung natin. Suki natin si Sir Han. Good evening, Kabunyog. Pagkakaisa, public page, Elizabeth Suarez. O, Nancy Sinisa. O, si Ma'am Nancy Sinisa. Galaw man ng kung sino, tuloy lang ang, tuloy ang impeachment kay Inday Lustay. O, Nancy Sinisa. Tama po ba? Minsan, di ko mabasa yung comment, no? So, yan po, talagang napapraning-praning na ang mga Duterte, pero yan natin sila mapraning. Ang mahalaga ay managot, ang dapat managot. Ituloy na yung impeachment na yan at naniniwala tayo na andyan na yan, itutuloy yan ng Congress hanggang sa matransmit po yan sa Senado. O, yung ating idol from Japan, Gina P. Rabis. Aba, dinalaw tayo ni Mama Gina P. Rabis. Hi, Sir Kulex, mabuhay, more power, support here. Salamat, Ma'am Gina. Kamusta na rin sa mga natin dyan, ha? Kababayan natin sa tulay na lupa ba yun? O mapula? Tulay na lupa sa Labo, Camarines Norte. Tama ba, Ma'am Gina? No? Maraming salamat sa mga kabunyog natin sa Camarines Norte, lalo dyan sa Daet at sa Labo at sa Santa Elena, dyan sa Kapalonga. O, nabanggit ko na lahat. San Vicente, no? Camarines Norte, Ma'am Gigi Susara, ha? O. So, hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Lagi nating ipagtanggol ang katotohanan, ipagtanggol natin ang kabutihan. Hindi tayo atras sa laban, mga kabunyog, mga kababayan, no? Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan, tuloy ang laban. Donald Sirana, tama ba? Donald Sirana, Marhay na Banggi, Sir Kulex watching from Milaur, Kamsur. Marhay na Banggi, Dolan Serrana, ha? Diyan sa Milaur, mga kabunyog natin diyan sa Naga at sa Milaur sa Camarines. Sur, Nenet Soriano, God bless us all. Tuloy ang laban. Magulalang salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Parties, halika na, bunyog parties ka na. Halika na, bunyog parties ka na. Halika na, bunyog parties ka na. Bunyog. Sabi ni Richard Lopez, more vlog. Salamat, Richard Lopez. Salvador Mirabona, pabate sir, dito po sa Villahermosa, Daraga, Albay. O yan ha, sila mga kabunyog natin dyan sa Albay, sila Sir Nelson Beltran, sila Hener Tuason, sila Michelle, sila Sir Danilo Adille ng Albay, sila Engineer Architect Elaine Cuera, no? Sila Rini Cuera dyan ng Albay. No? Mabuhay kayo dyan. Salvador Mirabona, dyan sa Villahermosa, Daraga, Albay. Marilyn Fernando Wahingon, kabunyog natin sa San Jose del Monte, no? Tuloy ang laban. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, bunyog party list ka na. Halika na, bunyog party list ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.